David ay tumibay sa kanyang kaharian, at ang Panginoon niyang Diyos ay sumakaniya, at pinadakila siyang mainam. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Salomon, at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Salomon, bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman, upang aking mahatulan ang iyong bayan. At sinabi ng Diyos kay Salomon, sapagkat ito ang sumayong puso, at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan, kundi humingi ka ng karunungan at kaalaman sa ganang iyong sarili. Karunungan at kaalaman ay nabigay sa iyo, at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan. Nang makatapos na ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga hain, at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay, at ang lahat na mga anak ni Israel ay nangagpatira pa sa lupa, at nagsisamba at nangagpasalamat sa Panginoon. Sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, at ang mga saserdote ay hindi mga kapasok sa bahay ng Panginoon, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. At ang mga Levita ay may mga panugtog ng tugtugin ng Panginoon na ginawa ni David na hari, na ipinagpasalamat sa Panginoon. At ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga pakakak, at ang buong Israel ay tumayo. Nang makatapos na ng pananalangin si Salomon, ang apoy ay lumagpak mula sa langit, at sinupok ang handog na susunugin at ang mga
sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. At ang Panginoon ay napakita kay Salomon sa gabi at sinabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at tumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking nang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon. At siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. At ang Juda'y nagbibisan upang huminging tulong sa Panginoon. At si Josaphat ay tumayo sa kapisanan ng Juda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, at kaniyang sinabi, na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? Sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin. Ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. At ang buong Juda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata at mga asawa. Huwag kayong mga takot o manglupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito. Sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Huwag kayong mga takot, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At sila
sila'y nagsibangong maaga, at si Diyos sa patay tumayo at nagsabi, sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kaniyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. At kaniyang inihalal ang magsisiawit sa Panginoon at magsisipuri sa ganda ng kabanalan. Habang sila'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo. Huwag kayong mga takot o manglupaypay man, dahil sa malaking karamihang ito. Sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Kayo'y hindi magkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Magsitayo kayong panatag at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Huwag kayong mga takot, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. At nang sila'y mangagpasimulang magsiawit at magsipuri, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa kanilang mga kaaway, at nagsibalik sila sa Jerusalem na may kagalakan, sapagkat sila'y pinapagkatuwa ng Panginoon sa kanilang mga kaaway. Ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. At gumawa si Diyos ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. Lahat ng mga kaarawan ni Joiada na saserdote, at nangyari pagkatapos nito, na inisip ni Diyos na husayin ang bahay ng Panginoon. At kaniyang pinisa ng mga saserdote at ang mga Levita, at sinabi sa kanila, magtipon kayo ng salapi upang husayin ang bahay ng inyong Diyos sa taon-taon. Sa gayo'y nagutos ang hari, at sila'y nagsigawa ng isang kaban, at inilagay sa labas sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon.
sila'y nangagtanyag sa Juda at sa Jerusalem, nadalhin sa Panginoon ang buwis na iniatang ni Moises, na lingkod ng Diyos sa Israel. At ang lahat na prinsipe at ang buong bayan ay nagalak at dinala at inilagay sa kaban, at ibinigay ng hari at ni Joiada sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsirupa ng mga kantero at ng mga anluwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. Sa gayo'y nagsigawa ang mga manggagawa, at ang gawa ay nayari sa pamamagitan nila. At kanilang itinayo ang bahay ng Diyos sa kanyang kalagayan at pinatibay. At sila'y nangaghandog na palagi ng mga handog na susunugin sa bahay ng Panginoon. At nang ikaba'y madalang-madala sa kawanihan ng hari, sa pamamagitan ng kamay ng mga Levita, at nang kanilang makita na maraming salapi, ay kanilang inalisan ng laman ng kaban at dinala uli sa dakong kinaroroonan. Ganito ang kanilang ginawa araw-araw at nagtipon ng salapi na sagana. At kanilang dinala ang labis ng salapi na ipinagpagawa ng mga sisidlan Sa bahay ng Panginoon, at ibinigay ng hari at ni Joiada sa gumagawa ng gawaing paglilingkod sa bahay ng Panginoon. At sila'y nagsirupa ng mga kantero at ng mga anluwagi upang husayin ang bahay ng Panginoon. Sa gayo'y nagsigawa ang mga manggagawa, at ang gawa ay nayari sa pamamagitan nila. at kanilang itinayo ang bahay ng Diyos sa kanyang kalagayan at pinatibay. At sila'y nangaghandog na palagi ng mga handog na susunugin sa bahay ng Panginoon. At si Joiada ay gumawa ng mabuti sa Israel at sa Diyos at sa kanyang sambahayan. Gayon may nagsugo ang Panginoon ng mga propeta sa kanila upang dalhin sila uli, Sa Panginoon, at sila'y sumaksi. laban sa kanila. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, Sa gayo'y matatatag kayo. magpasalamat kayo Sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. itinayo nila ang bahay ng Diyos Sa kanyang kalagayan at pinatibay.
At si Ezechias ay nagdalang tapang at pinagtibay ang bayan. At siya'y naglagay ng mga pinunong kawal sa bayan. At pinisan niya sila sa luwal na dako sa pintuang bayan. At nagsalita na may kagandahang loob sa kanila, na sinasabi, kayo'y mga pakalakas at mga pakatapang na mabuti. Huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Assyria, o ang buong karamihan man na kasama niya, sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa kaniya. Sumasa kaniya ay isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos, upang tulungan tayo at ipaglaban ang ating mga pagbabaka. At ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezechias na hari sa Juda. At si Ezechias na hari at si Isaias na propeta ay nagsidalangin dahil dito at nagsidaing sa langit. Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayo'y bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain. Ganito iniligtas ng Panginoon si Ezechias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib na hari sa Assyria, at pinatnubayan sila sa bawat dako. Salita ni Ezechias na hari sa Juda. At si Ezechias na hari at si Isaias na propeta ay nagsidalangin dahil dito at nagsidaing sa langit. At marami ay nangagdala ng mga kaloob ng Panginoon sa Jerusalem, na ano pat siya'y nataas sa paningin ng lahat na bansa mula noon. Ngunit nagpakababa si Ezechias dahil sa kapalaluan ng kanyang puso. Siya at gayon din ang mga taga
Jerusalem. At si Ezechias ay guminhawa sa lahat ng kaniyang mga gawa. Sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo. Si Josias ay may 8 taong gulang nang siya'y magpasimulang maghari. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon. At lumakad ng mga lakad ni David na kaniyang magulang, sapagkat samantalang siya'y bata pa, kaniyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David na kaniyang magulang. At nang kanilang ilabas ang salapi na napasok sa bahay ng Panginoon, nasumpungan ni Hilcias na saserdote ang aklat ng kautusan ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ni Moises, at binasa ni Shaphan sa harap ng hari. At nangyari nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan na kaniyang hinapak ang kaniyang suot. At ang hari ay tumayo sa kaniyang dako at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kaniyang mga utos at ang kaniyang mga patotoo at ang kaniyang mga palatuntunan ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya, upang tuparin ang mga salita ng tipan na nasusulat sa aklat na ito. Sapagkat ang iyong puso ay malumanay at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos, nang iyong marinig ang kaniyang mga salita, at hinapak mo ang iyong suot at umiyak sa harap ko. Dininig naman kita, sabi ng Panginoon. At inalis ni Josias ang lahat na karumal-dumal at pinapaglingkod sila sa Panginoon nilang Diyos. At ang hari ay tumayo sa kaniyang dako at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kaniyang mga utos.
Paano ba't siya'y nagtanyag sa buong kaniyang kaharian na sinasabi, sino mang naroon sa inyo sa kaniyang buong bayan, ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya. At umahon siya sa Jerusalem upang itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumakanya. Lumakad na ngayon sa Panginoon